At muli, isang maganda at pinagpalang gabi sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Sa ating katatapos na SONA, ay maalala po natin na pinalakpakan ng husto ang panawagan ng ating Pangulo na tanggalin na ang system loss ng mga charges at VAT sa mga electricity bills ng ating mga consumer. At sinagot naman ito ng Meralco, syempre. No? Ang sabi, maaaring hindi mag-survive, no, ang electric company kung i-absorb nila ang system loss charges na ito. Siguradong, alam niyo po, magiging interesado rin kayo sa ating mga pag-uusapan. Lalo na, maririnig po ninyo ang side ng mga professional sa industry ng electrical. Sapagkat ang ating espesyal, katangi-tangi na guest po ngayon, ay walang iba kundi si Engineer Francis Mapili. Siya po ang former chair ng Board of Electrical Engineers ng Philippines at past president din siya ng Institute of Electrical Engineers ng Pilipinas. Oh. Ayun. At Reza, ito ang may kasalanan. Ba't ako ngayon ng presidente ng PLM alumni? Okay. Past president po, immediate past president ng PLM Alumni Association. Ayan. Very interesting nga po yan, Bishop. At of course, sa atin pong Espresso Self ay pagkukwentuhan naman po natin ng Aninag Films, Lagablab Film Lab. So paano nga po ba mas epektibong maibabahagi ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pelikula? So stay tuned for our discussion later with Direk Alex Joelo and some of our participants in this year's Film Lab. At sa Health Talks naman po ay tamang nutrisyon ang ating pag-uusapan. Ano nga po ba yung kinalaman ng nutrisyon sa environment protection? So alamin po natin yan later with our resident expert. We prepared good topics for you tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayun. Nanood ka naman ng SONA, di ba? Last week po, yun ang diniscuss natin, Bishop. Ako nag-cover ako noon Andun ako sa studio ng 702 DZAS. At markang-marka ang palakpakan ng mga tao. Nung tinakel, sinabi ng ating presidente ang tungkol sa hindi na i-cover, hindi na babayaran ng consumer ang systems loss. Yes. Panawagan pa lang po. No? Panawagan pa lang naman yun. Pero siyempre, talagang dapat pag-usapan ito. Kaya katangi-tangi po, hindi lang ang ating usapan, kundi mismo ang ating guest. Kaya wini-welcome natin si Engineer Francis Mapili sa ating kalagitnaan. Engineer Francis, welcome back! Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-imbita sa akin, Bishop Ruben, my good colleague, sa iyo, Reza. Magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, hindi ka na bago rito no? Oo. Nung huling nag-uusap tayo, event yata ng PLM ang ating pinag-uusapan. Yes. But anyway, Engineer Francis, gusto nating maliwanagan mula sa mga expert na katulad ninyo sa electrical, kung ano talaga ang dapat ma-appreciate ng ating mga mamamayan sa tinatawag na systems loss. No, ito'y kawalan, nawawala, no? Loss. So sa power generation system. Yeah. Okay, please. Yeah. Explain ko lang po briefly ang power system. Merong 4 na sektor po tayo diyan. Meron tayong generation, Yes. ito yung mga power plants, meron tayong transmission, meron tayong distribution at saka yung consumer. Yes. Yun, among others. Bawat produce ng generation, ita-transport niya ito via the transmission para pumunta yung kuryente at yung transmission naman, dadalhin niya sa distribution. Ito yung mga Meralco, dadalhin sa atin. So along the way, parang highway yan, nagkakaroon siya ng losses. Ang losses nito is technical losses basically, which is inherent in the electrical engineering phenomenon. So lagi siyang meron nun. Meaning, halimbawa, tumawid siya sa kable, kasi maraming kable tayo rito. So meron tinatawag sa technically an I²R losses, which is converted into heat. Sa aming mga nasa audio, Okay. no, yun losses naman
kada doble ng distance, bumabawas ang lakas ng tunog. Na Yan. dumarating sa tenga. Oo. Ah, Sa inyo naman, sa parehas power. din Yes. parehas din yan, Bishop, noong kuryente. Ayun, Habang tama. lumalayo actually, Mhm. talagang nawawala yung voltahe mo. Oo. So kung ang voltahe mo, let's say, sabihin nating 100 volts, pagdating mo dun sa dulo, dahil malayo, 90 na lang siya. Yes. So dahil kinakain itong Transmission. mode of Oo, transmission. Yes. So ganun po yung losses na yun. Ngayon, Ito'y Ah, technical, ha? technical po ito. Yes. Ngayon, ang component sa law, batas po yan yung sa IPIRA law. Ang component ng system losses, dalawa. Mhm. Isang technical, which yung dinidescribe ko ngayon, Mhm. at saka yung non-technical. Okay. So, aggregated siya pag binigay Ayun. sa Pero sa consumer. sinabi mong bawat segment from power generation, papunta sa transmission, sa distribution, hanggang sa consumer, ang bawat segment nun ay may loss May din. loss na. Opo, Bishop, bawat segment meron siyang losses. Ayun. Pero bawat segment din naman na to, under the law, kailangan regulated yung Ayun. losses. Hindi siya pwedeng lumipad yung losses. Tama. So, kinakap ngayon yan by law Mm. ng Energy Regulatory Commission. Yes. So, pag lumampas ka doon, yun yung sinasabi natin na paglampas ka, for example, ng regulatory cap ng losses, i-absorb yun ng utility. Tama. Mm. Siyang magbabayad. Oo. Pero, yun namang hindi niya, for example, kung 5% lang ang cap niya, yung umaabot lang ng 5%, yun ang, kumbaga, pwede niyang singilin sa consumer. Ayun. So, ganun po yun. So, So, sa yun yung bawat technical. loss naman, losses do sa bawat segment, ito naman ay nai-input na eh. Actually, ito ay nako-compute na nila Mhm. para mababawi na, hindi ba, sa bawat segment. So, actually, hindi ito unforeseen loss. Hindi. Talagang computed na siya. Oo. Number one, base sa efficiency Yes. ng distribution utility. Correct. So, the more efficient ka, the more binababa niya. Ayun. Pero pag inefficient ka, talagang tumataas. Pero kinakap pa rin siya. Ayun, tama. Kinakap. So, yung lalampas doon sa inefficiency niya, iso-shoulder ng utility yun. Ayun. Hindi yun pwedeng ipasa sa So, consumer. tama ko bang isipin na the moment na ang kuryente ay umabot na sa segment ng distribution, papunta na sa mga consumer, iisipin natin na paglabas niyan, papuntang consumer, pwede mong sabihin na 100% yan na capacity. Dahil nabawi na dun sa ibang segment eh. Ang mangyayari po niyan, kung halimbawa 100 kilowatt ang from the supply side hanggang doon sa consumer side, maaring for a quick example, 95 na lang siya ang i-deliver. Pero Siyempre, may mga transmission din naman yes, liit pero yan. yung 5 i-recover naman ng utility doon sa consumer. Kasi Okay. kasama yun talaga sa technical loss. Ayun. Pero yung system loss, yun ang medyo sa ngayon, mahirap mo siyang tignan kung ano talaga yung i-quantify yung Masasabi natin pala, Reza, non-technical. na yung system loss na technical ang aspekto, binabayaran yan ng mga segment. Naka-input na yan sa kanila. Naka-input po. Kasi Oo. kailangan kasing nag-i-invest kasi itong Yes. mga utilities na to para pagandahin, walang brownout, walang tuloy-tuloy ang service, hindi ka ang pagdating ng kuryente sa tama kasi pagka ang kuryente hindi tumama sa outlet, masisira naman ang equipment Tama. mo. Oo. So yun yung mga tinatawag na improvements technically. Oo. At sang-ayon doon sa regulatory ng batas natin, kung hindi maliban na tataas sa regulatory provision, walang ibabayad ang consumer.
Wala. Ayun. Dapat wala. Oo. Yun. Pero one side lang po yun ng losses. Ayun. Kasi may non-technical Yun. aspect pa po, no? Oo. Yun yung non-technical side, ito Ay, po sana maliwanag sa atin yung technical side. Ayan, Yung meron po tayo technical- illustration para mas Oo, oo. makakla. Ayan. Ayan, yung Oo. non-technical naman po. Ayun go yung ahead technical. po. yung side. ito. So kung makita mo yung technical niyan, talagang purely equipment side, Mm-mm. Yes. purely technical siya, engineering wise. Pero Ang- dito kasi hindi maliwanag na from generation to To transmission, no, to Consumer, distribution, oo. no? Hindi maliwanag diyan masyado. Oo. Pero yun yung technical aspect. Now let's go sa non-technical. Ang non-technical, ito Human yung errors. pilferage in general, no? Pilferage. Meaning nakaw sa Tagalog, Nakaw. nagja-jumper, Mm-mm. Okay. mga hindi namin metrohan, Oo. nasisirang metro, mali ang reading ng metro. Pati mali ang reading ng metro. Opo. Sabi nga dito, due to human errors, whether intentional or Yun. not. Yun. Tapos yung billing din, mali. Oo, tama. Ito yung mga common sa non-technical. Kasama na yung mga, meron naman siya ng billing pero hindi nababayaran. Mm-mm. Meron, Parang mas mahirap po siya lalo i-quantify, ano, sir? yes, Ito mga- ito nga yung, kasi ngayon, pagka siningil sa'yo yan, magkasama yan. Mm-mm. Hindi yan nakasegregate. Magkasama siya. Kaya ito yung sinasabi na dapat mag-zero. Mm-mm. Kasi kung akong tatanungin, dapat i-zero mo tong non-technical. Kasi ito, Tama. ito, inefficiency lang ng administration ng isang utility. Pero kayo ba yung natatanong dyan bilang mga experts sa Efficiency industriya na dapat i-zero yan? Yes. Right now, meron kaming ginawang position paper in relation to all of these things. And we wanted to put a balance between a removing of the charges, system loss charges, which will have to segregate between the technical and the Correct. non-technical. Ako, sangguni Kasi ako dyan. magiging Ano unfair. ito? Position ba yan ng IIES? Position ng IIE na. Pinakikinggan ba kayo ng Government. ng gumagawa ng batas? Napakaganda ng tanong mo, Bishop Abante. Yes, I hope pakinggan kami dahil personally, I am saying that, we're experts on all of these things Yes. pagdating sa power industry. And in fact, ito nga yung sinasabi namin, pinag-usapan namin just this morning, na we should be able to separate and segregate the Yes. non-technical losses. But I have to be frank with you, which I think napapanood yun na rin naman. Mga non-technical ito, kasama pa rin po rito yung mga, meron nga nahuli dyan, yung barangay eh. Tama. So, Bago tayo pumunta dyan, sa pagkakaintindi ko, sa distribution side, marami din ang mga iba-ibang mga, halimbawa, Meralco is just one of them. Mm-mm. May mga co-op din Paano po sa lalo ibang mga lugar? iba-ibang region. meron tayong 142 electric cooperatives all over the country. Okay. 150 of them, lahat yan, distribution utilities. So there are about 24 private utilities, distribution utilities. Yung 142, electric cooperatives ito. Okay. Ito yung non-stock, non-profit cooperative, which Okay. does not earn money, actually. So therefore, pagka tinanggal mo yung pagbabayad ng system loss dito sa electric cooperatives, hindi na sila makakabili ng mga equipment Ayun ang sinasabi. para improve niya naman yung services sa consumer. So- Na-explain ba yan kay Presidente na nag-announce siya? Unfortunately, mukhang Parang mali hindi. yung napagtanungan niya. Oh. That's why ang sinasabi nung, kaya I will have to agree in one way doon sa sinasabing maaring magka-problema yung electric cooperatives. Magsasuffer nito yung Tao nasa pa rin. malayong lugar. Tao Hindi lang pa mga rin. tao pero yung nasa malayong lugar. Yes, most especially mga nasa malayong lugar dahil meron tayong mga tinatawag na electrification program. So magtatayo ka ng poste, Tama. mag-aalambre ka doon, tapos bibili ka ng transformer para ma-reach mo yung pinaka-the farthest. Pati irrigation system, damay dyan. Lahat. Lahat So, yan. therefore, kung halimbawang hindi mo yun mabalik
o yung i-recover nila yung kanilang losses nila, wala na silang investment doon para makapag-improve sila ng services. Sana may nakikinig sa ating Ganun po ang magiging Kaya impact. sabi ko, porke ang sinasabi mo, zero muna natin yung technical na losses. No? This ought to be considered. Yeah, and ang hirap ding isiro right now kasi ang production ng kuryente tuloy-tuloy. As we speak, Yes. power is being produced and this is now being parang transported down to the consumers. Yes. So, isiro mo man ngayon, Eventually, magko-compound yung Reza, Ano hindi po pa yung- natin pinag-uusapan. Oo nga eh. So, Hindi pa parang natin ano pinag-uusapan yung- dito yung iba't ibang pinanggagalingan ng power, ha? Opo. Ano Oo. yung parang pinaka-standard dyan, sir? So, sabi niyo po, no, yung technical losses and non-technical losses, dapat yun yung zero. Pero yung technical, it should be still i-ano po sa It's consumer. meron namang regulatory cap. Mm-mm. So, yung cap na yun, we just follow the regulatory cap. Mm-mm. Come up with a more effective formula Mm-mm. and mechanism para ito hindi siya pare-parehas na Kung hindi isi-zero man mo. maisi-zero yung technical losses, malapit doon. Malapit doon. Yun. Yes. Sa Very ibang good. bansa ganun din. Hindi naman. Oo. hindi, this Dapat is pala not- meron tayong This is not, tinitan ng best practices. Best practices. Sa labas. Hindi siya, yeah. Best practices ganun. Actually, Oo. sabi nga po nila, ang electricity bill sa Pilipinas is isa sa Pinakamahal tayo. pinakamahal sa Southeast Asia. Pinakamahal tayo. Yes, yes. Oo. Sa totoo lang, Engineer Francis, nagsusupply ako ng mga Mm. high voltage test equipment nung araw sa PNPP. Philippine Nuclear Power. Anyway, hindi yan ang subject natin. Let's go doon sa non-technical losses. Paki-summarize mo. Yeah, yung non-technical losses, ito nga yung pilferage number 1. I think ang component mostly ng non-technical is the pilferage. Ang Tagalog po ng pilferage pag Pag nanakaw. nanakaw, Pag nanakaw ng jumper. kuryente. Ganyan. Pag Sa- nanakaw ng Meron tayong kuryente. magandang Sa picture dyan, karsada, Bishop. Yung jumper ang tawag Oo. nila. Jumper, oo. na salasalabat na ayan, di ba? Kabit, oo. Kabit-kabit. Illegal na kabit. Well, this one is different. Ano? Iba yan. Iba Hindi. yan. Okay. Hindi siya pilferage. Oo. This is Magulo lang talaga a yung mga disarray pagkakabit. connection naman ito. So Pero hindi rin papasa sa standard niya. ang violation nito sa Philippine Electrical Code. Ayun. Tama. Diyan po yan. So hindi naman siya hindi naman Pero siya alam ganun. mo, hindi nakagagawa niya ng mga power plant. May kagagawa niyan. Yung mga installer. Nagkakabit. Well, in the last 3 years when I was still with the Board of Electrical Engineering, merong pinropose ngayon ng isang congressman from the north at sinasabi niya, gusto niyang ayusin lahat itong mga unsightly Yes. spaghetti connection, Oo. kung tawagin namin yan. Ay, napakarampant yan, engineer, sa Dito. mga informal settlers na lugar. Kaya lang, ang dami ring resistance. Somehow, ang nagre-resist is political din. So, medyo hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa So, bago deliberation. natin tingnan yan, yung pilferage. Yung pilferage. Ano ang pinanggagalingan ng pilferage? Yung pilferage, marami dyan, maraming mga authorities o matataas sa tao, nagpapakabit ng kuryente, kumpleto sa aircon, kumpleto sa electrical, pero hindi wala silang metro. Wow. Yes. So kung meron man silang metro, binabypass nila yung metro. So, paano sila nakakabitan? Sa Pilipinas, kahit wala kang permit, makakabitan ka. Ayun. Unfortunately, no. So yun yung pilferage. That is the reason why gusto namin yun ang maaresto. Kasi in fact in the past meron tayong isang electric cooperative, hindi ko na sasabihin kung saan, but it's a private distribution utility, nalugi siya because yung owner themselves are the politicians. Oh. At lahat ng bahay niya, lahat ng business niya, etc., libre sa kuryente. So, ito'y pagkukutsubahan ito ng kinakabitan ng kuryente, yung nag-i-install ng kuryente, Yes. at yung nagpapapayag na gawin ito. Yes. Oo. Wow. Mabigat na political will ito. Kaya nga ngayon, palibasan, naka-segregate siya, naka-built-in siya dun sa system laws.
Ang pananaw tuloy ng tao, pag nakita yung isang politician dyan, bakit siya, kumpleto siya sa gamit, hindi naman siya nahihirapang magbayad. Of course, politika ang system loss natin. kaya nga, isang suggestion ko, which I presented this morning dun sa aming group, is that to distinctly separate the technical loss from a non-technical loss. Yes. And then penalize those na Possible mahuhuli doon non-technical sa loss. non-technical. It's not as simple as hindi na magbabayad ang consumer ng system Oo. loss. Papalakpak ang tao. Yeah. Hindi ganun Hindi kadali. po Kailangan ganon. paliwanag kung Ngayon, paano. meron ding isang proposal kami, which is I presented also, bigyan ng incentive yung magandang may Yan. technical loss. Yan ang maganda. Bigyan ng incentive. Both yung consumer Mm-mm. at saka yung yung distribution utility. For example, if the distribution utility mapababa niya yung system loss cap niya, Mm-mm. let's say 5 ang target, nagawa niya 3, bigyan mo siya ng bonus. Okay. Tama. Ngayon naman, Sa kung consumer ito naman side, consumer side, company ka, you wanted to increase the efficiency of your plant, you invest on a particular, let's say, power factor correction, may rebate ka. Oh. So, win-win yon. Opo. So, you don't have to make a zero for the system loss Kung sa technical. mga household po, sir. Kasi yung mga, syempre, yung mga katulad po natin, Eh, consumer na household ang consumption. ba- Paano po bago mo sila tanongin yan, mag-ano? Mm-mm. meron siyang sinabing power factor correction eh. Mm. No? Yun po ba yung engineer yung pinapabagal yung metro? Hindi. Hindi naman. It's Pwede a device Ah, na parang kasi by electrical engineering, electromagnetism ito eh. So, ang dami mong losses when you run motors. yun. When you run yung mga hindi energy saver. Hindi pa nga natin pinag-usapan yung nagpapabagal ng rotation ng Wala yun, kasama yun sa, Kasama yun sa Sa non-technical. 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 Because Ang, pagdating ang sa ginagawa consumer nila po, man doon, Bishop, naku, baka maituro natin baka maturo Hindi, niyo po mukhang sa ang mga sinasabi lang, report lang naman. Tama. Nilalagyan ng mga asido, nilalagyan ng Ay, totoo mga yan. pinubusan Ayan sa yan. ano. So, Napaka-innovative. i-stock siya. Mm-mm. So, ngayon, kaya lang, meron ding ano din, meron Ah. ding Binabasa yun. Yan ang tinatawag na destructive innovation. yun, may mga innovation. Oo. Ngayon naman, na-aresto naman yun. Opo. Kaya lang, it will take a longer time. Kaya lang, pag na-aresto ka, Pero mapaparusahan ka. yung nagbabasa ng metro na malabo ang mata, hindi technical yun. Yeah, it's a good thing na mention mo yan. Kasi meron pa rin tayo mga metro na medyo luma na. So yung babasahin mo, pero meron mga tinatawag tayong automated na eh. Yes. I think you understand. Yan yung Oo. tinatawag na. Nakikita ko, kala lang yung Advanced- tataas ng mga metro Yeah. ngayon eh. Meron na kasi yung advanced metering infrastructure. Oo. So kahit mataas siya, babarilin mo lang siya doon, Oo. accurate yung reading mo. Ayun. Oras, Pero- tanong mo na Ayun, yung kanina. tanong ko nga Yun po, yun. paano po makaka-benefit? Kasi syempre, I think yung mas talagang natuwa yung mga consumer po ng mga household. Yeah, kung Hindi talaga siya number one, technically kung matatanggal mo yung non-technical losses, malaki din yung maibabawas niya dun sa kilowatt hour. So, it would be parang ang kilowatt hour mo na magagamit mo, ang energy na magagamit mo is a true energy. Meaning, wala siyang losses masyado. Beneficial yon. Second, yung efficiency ng gamit mo, mag-i-improve. Ayun. So therefore, bababa din yung konsumo mo. At the same time, hindi ka makaka-experience nung brownout, blackout, kasi pine-penalize yun eh. Pag binigyan ka ng kuryente, ng utility, ina-assume yan na hindi ka magkakaroon ng interruption. What if kung sa bahay meron kang pasyente? Mm-mm. So pagka nagkaroon ng interruption, problema yon. Oo. And then among other things, no? So ganun ang Mali magiging pala itsura. ang system loss na non-technical RESA. Parang nag-budget ka, gagawa ka ng magandang infrastruktura, Mm-mm.
kinumpleto mo yung budget mo, Oo. tapos ginawa nila yung infrastruktura, Mm-mm. nawala naman. Parang flood control. No, yung Parang ganun. System Napakalaking loss din pala yun. non-technical loss Parang yan, ganun. Bishop. Oo. yung sinasabi mo pagnanakaw talaga corruption talaga Corruption yan. kasi. Oo. 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 Kasi madali mo siyang gawa ng sistema kung talagang yung technical losses na yon maput mo into good use. Ganun yun. So that's why isa sa number one pa rin naming amendment na pinopropose way forward is the amendment of the EPIRA Yes. itself. Para sa akin, pag hindi kayo papakinggan, porke kayo ang pinaka-expert sa bagay na ito, system loss din yun. Yeah, O hindi ba? I hope. Nandito na nga Nawalan eh. yan, opo. Ako naniniwala ako na dapat, hindi lang po mga politicians, mga engineer ang papakinggan dito dahil medyo pag technical na aspekto, igalang natin ang mga nasa technical. Yes, mga Nasa eksperto academe. talaga. Right? Nasa scientifico. Mm-mm. Yeah. Di ba? Yun naman ang pagpapahalaga sa ating lipunan. Ibig sabihin ang isang bagay na dapat i-kontra sa system loss ay efficiency. Yeah. Itaas ang efficiency. Lalo na sa honesty. Hindi Yes, ba? Bishop. Ganun nga po yun. Sa ngayon, kung madagdag ko lang, of course, this is my opinion, yung ating pag-review mismo ng mga, kasi the EPIRA created the Energy Regulatory Commission. So ito yung nagre-regulate talaga ng power natin, yung mga tariffs, Oo. etc. etc. Ang composition nito under the law is right now, ang commissioners, puro lawyers sila. Wala siyang engineers doon. Yun ang isang bagay. So, gusto namin i-propose sana na at least mga Pakinggan. Ito maglagay man lang system sa loss na ito commissioner. yung ibinibigay ninyo sa board exam? Yeah. Oo. Dapat alam lahat yan. Mm-mm. So, yun ang Dapat ano. na-explain ko. Isang maganda sanang proposal. Ay, napakaganda. Alam mo, ako Very, natuwa very ako. informative. Natuwa ako sa maraming salamat. Engineer Francis Mapile. Isipin mo ha, alam mo, napakalaki ng contribution ng industriyang ito sa atin. Pag-uunlad po yan. Infrastruktura natin yan. Maraming salamat. Until next time, Engineer Francis. Thank you rin. Maraming Bishop, salamat. Thank you. Yes. Okay. Wag po kayong aalis, magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usapingin, mga paksang trending. Mga talakayang may kabalahan. Ayos na at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Espresso Self! Alam mo, Erica, nung May, napanood natin yung 8 films na produce ng ating Aninag Film Festival. Isa itong branch ng ating Lighthouse Center for Arts and Multimedia kung saan nagproproduce tayo ng iba't ibang content using different medium or media upang ang biyaya ng Panginoon ay mas epektibong maipakita, marinig, malasahan at padama. Yes, Gabi. Parang proven and tested na talaga na effective ang pelikula para ipahayag ang mensahe through relevant and down-to-earth storytelling, ika nga. And ako siguro, Gabi, ang gusto kong mga film yung, syempre yung relevant talaga sa kung ano yung kinakaharap ng iba't ibang klaseng tao ngayon, no? And siguro yung maganda rin, yung may mga twists in the Uy. end. Yan. Ano yun? Like Yan. Sige. Dapit hapon siguro. Lagi ko kasing pinapapanood yun sa Hindi naman GCTV. kasama yun. Hindi naman kasama sa lineup. Pero ako, doon sa mga napanood natin, mga films nun sa Aninag, lahat sila gusto ko. Yung walang yun. No? Yes. Talagang roller May coaster. potential lahat Oo, yan. iba't ibang emotions at ibang talagang lessons nga at messages yung nakita natin. Parang kailan lang nakakatapos itong ating Aninag Film Season 1 and now we're moving to the second season. Mga kalamin, what better way to jumpstart yung ating ministry na ito through and equipping, training and mga workshop, pagtaas ng level ng kaalaman at kahusayan sa pamamagitan ng Lagablab, Film Lab. Wow. By Gab. Talaga ano ba yung meaning ng Lagablab? Parang ano yan blaze of fire. Parang starting talaga ng talagang... Nag-aapoy, parang gano'n. Kaya naman, we welcome to Espresso Self. Ito, excited ako talaga mapiga yung insights niya, tsaka yung creative mind niya along with our participants. Of course, our director and pastor and talagang sukoy na sa Lighthouse, Direk
Alex Truelo. Hello. Magandang gabi sa lahat. Gusto po kayo. Magandang gabi sa mga nanonood and of course sa inyo dito. Mhm. Parang nang tagal nating hindi nakita. Parang, Yeah, mga 2 days ago. Oo nga eh. Opo, parang atom na sa Lighthouse Of Cafe course. si Direk Alex. And of course, kasama po rin natin sa Zoom ang ilan sa mga participants itong ating naging film lab. No, we welcome you sa ating pong show ngayon. First, Kat Morcoso and Justin Apdal. Yan, bati muna kayo. Kat. Hello po, good evening po. Yan. Hello And, po, good evening po. oh, si Yes. Justin, no? Talagang ganda ng pagkaka-compose ng camera video niyo. Para medyo na-apply na agad nila, Gabi, yung Oo. first session. Ayan. Siguro, dito muna tayo ulit kay Direk Alex, no? Siguro po, based po sa experience nyo na, no? For a long experience nyo na po as director and even as pastor, no? Ano po yung nakikita nyong significance po ng films in our day-to-day po? Actually, iniisip ko dyan kanina pa na parang, back in the days, when Jesus came to earth, he was talking about parables. He talks to the people through parables. And yung imagination ng mga tao nung time na yon, nadala niya yung imagination or Yes. yung vision ng mga tao when he tells the parable. And I feel like na ang film is like the modern parables. When you show people film, ang naglalaro dito imagination eh. Hindi yung technical or yung hindi masyado dun sa, let's say, technicalities nung kwento. Of course, may mga iba na critic na talagang, kagaya kunyari yung Spider-Man, ay hindi, joke. Di ba? Yung pagka, medyo titingnan mo, bibiyak-biyakin pa talaga, or ano. But when you want to see, or when you see film, ang dinadala lagi niyan yung emotion mo, yung imagination mo. And so, for us na mga filmmakers or content creators or whatever you call us, I think if you express yourself or when you show the film na, especially when we want to spread the gospel or the message, doon natin madaling madala yung mga tao sa pag-visualize ng mga bagay na yan. Very important point, no, Direk. You mentioned even Jesus Christ used parables to capturing attention and also convey yung message during his time, no. But ngayon po, if we try to compare, no, ngayon with the age of social media, lahat ng mga films ngayon, parang sobrang dami ng mga superheroes and all that. Do you see that as maybe as a challenge, particular sa mga Christian films, sa mga those who want to send across yung message ng gospel, or it's more of also an opportunity? Kasi ngayon very cluttered na rin, no? Even movies, short films, digital reels, mga TikTok, lahat na parang hindi mo kulang yung 24 hours para sa mga tao para manood. No? Kaya, like what I said, I believe that everything that we have is from the Lord. Diba? Sabi naman ng Bible yan, diba? Sa Deuteronomy, sa First Chronicles, everything is the Lord's. Everything that's under heaven. So, I think yung mga film na mga, let's say, yung mga sikat na films or mga magagandang films, magagandang production, if we take that as an opportunity, magagamit natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And maganda yun na maging challenge, especially lalo na sa atin, na kapag sinabing it's a church film, minsan di na pinapansin kasi pangit ng production yan. But it's kaya tayo ng mga nakakaintindi noon, we push na we want to be better. Ayusin natin yung shoot, hindi lang yung minsan maganda yung intention eh. Maganda naman na may intention ka na maganda. Pero dapat pagandahin din natin yung trabaho talaga natin. Yung excellence dun sa work. 'Di ba? Kaya last couple of days ago, nag-training, 'di ba? Paano mag-ilaw, paano maggawa ng story and all of that. And so, I think yung mga ganon na mga kwento or yung mga nakikita natin, take it as a challenge for the church to be better.
And speaking of itong excellence na Derek Alex, kasi syempre, especially sa atin, I think, ang napakahalaga and at the same time, mayaman tayo ay yung mga content or yung stories. Pero nagkaroon tayo ng challenge on how we would produce it. And madalas sinasabi nila, kasi we don't have the high-tech na mga gadgets, di ba? Yung mga branded. So parang ang pinakatanong po nila is, how do we start or where do we start? So, kayo po. Iniisip ko lang, no? Minsan kasi, and tendency sa ating mga Christian, medyo maging preachy. Pagka we have an opportunity. And that's fine. And that's, because that's our job. To really convey the message and all of that. But sometimes we really have to remove those things and somehow convey the message in a different way. Be more creative. And yun, so I think kapag ka nag-isip ka, okay naman naiintindihan ko, dumating din ako sa point na, na wala akong masyadong gamit. Nanghihiram ako ng gamit. And all of that. But of course, kasama doon ang prayer. Sabi ng Proverbs I forgot the chapter and the verse, but sabi niya, if you are excellent in what you do, sabi niya, you will serve kings. Baka alam mo, magaling ka sa Bible drill. Joke lang. But anyway, sabi niya, if you are excellent in what you do, you will serve kings and you will not serve ordinary people. That's what the book of Proverbs says. So, when you do good and you are excellent at pinapakita mo na okay ka talaga, I think it will, it's not an overnight thing. It will take time na ma-prove mo yung sarili mo na maayos ka talaga, magaling ka talaga. And of course, with the guidance of the Lord and the blessing of the Lord, kailangan mo lang umpisahan ngayon. Right. Umpisahan mo na, lagi ko sinasabi, the best time to start what you want to do is yesterday. It's not today, it's yesterday. Pagka pinagbukas-bukas mo pa yun, lagi ka naliling. So, I think, pwede. Galing din ako doon hanggang sa dumating nga sa point na ngayon, bibigyan ka ng libreng ilaw, bibigyan ka ng libreng camera, bibigyan ka ng libreng lente, almost everything is free. Diba? So, umpisahan nyo na ngayon. Kahapon pa dapat Oo nga, kaya lagi natin kasama ngayon si Direk Alex, no? So there's you mentioned the intent, the prayer, the message, no? And also yung execution, which is what we're trying to level up. Kumustahin naman natin ngayon yung mga participants, no? Erica, no? Starting off with Kat and then si Justin. You attended itong 2-day workshop natin. Actually, first day of 2 days, no? Covering script writing, pre-prod, yung mga camera, lighting, and all that. Basically, ano yung pinaka, siguro, take-away ninyo from the whole workshop, yung day 1 natin? And how do you think this will help you dito sa pagpapatuloy ninyo sa ating media ministry, sa kanya-kanya mga churches? Kat, let's start with you. Okay po. Kuya Toti, actually, sobrang dami po ng learnings from that workshop, from our speakers. Though di po namin nasimulan from the script writing, pero yung pinaka malaking realization ko is yung kung gaano karaming preparation yung nangyayari bago pa man magsimula yung actual filming. So, nandun yung pinaka-start ko lang is the script writing nga, and then the pre-production, kung saan nakita yung kahalagahan ng mga bagay na to. And maging sa paggawa ng film poster. Yan. So, paano ma-capture yung audience sa poster from the first 3 seconds pa lang na set yung eyes sa poster, di ba? Parang malalaman mo na yung premise or yung genre ng film na papanoorin mo. And then, of course, yung mga lighting and yung camera settings, important din siya from Director Pastor Sir Alex. Yan, yung tinuro po niya. Dami, no? Ambassador. And of course, every decision din, from the script, the visuals, hanggang sa ilaw, may purpose lahat para maiparating yung mensahe ng pelikula. And bilang nasa media ministry nga, yun, gusto kong dalhin din yung mindset na and yung learnings na yan sa ekisiya namin sa Marikina. And of course, matututunan po sa second session sa Saturday. Saturday, yes. So, ito si Justin. Justin, what about you? Ikaw, pag nakikita kita, lagi kang may bitbit na camera, parang ayaw mo nang i-let go eh. Kaya bukod na lang kung magpi-pickleball kayo.
So, ayun po. For me, isa po sa mga pinaka nakatutunan ko is from Direct Mike Reyes. Is sabi niya, preparation is a key to a successful movie. So, shinare niya rin sa atin yung paano may process ng pag-filmmaking. And also, dapat daw na every process should be 101%. Hindi siya minamadali, hindi siya basta-basta lang. Hindi yung parang okay lang. And also, kay Pastor Alex or kay Derek Alex para makahiram kami ng gamit yung light intensity. That's light intensity, color, and direction, and how the light affects the movie on the emotions ng mga viewers niyo po. And mostly na ko po. Yes. Go ahead. Sige. Oy, kasi parang nakuha ko rin dun sa mga sinabi nila is hindi talaga siya one-man job, no? Yes, Nakita oo. natin na talagang maraming pwedeng ma-involve from the pre-production hanggang sa post-production. No? So, and I know sila Justin, no, have been producing itong films na, especially for our GCTV. Siguro, ano pa yung mga naging learnings or challenges for you na nakita mo after itong first day na mga natutunan nyo sa workshop? Na ma-apply nyo rin sa Lighthouse Cainta. Siguro po yung sa nga po sa preparation. When it comes to preparation, mostly po kasi parang may mga problems din kami sa pag-prepare and sa assign ng mga heads. So, I think segregating the tasks, assigning heads po for each departments would be the very parang solutions for some problems. And especially, when it comes to lighting po, siguro hindi po yung problem din. Minsan madilim. Madalas yung parang ganyan, parang hindi mas masyadong nakukonvey yung mood ng frame. Parang hindi po nagiging impactful dun sa mga viewers. So, I think those two things, yung parang pwede pa po namin ma-improve as a film team po dito sa No, very valid point, no, Justin. Because even in the context of going back to Direct Alex, in the context of yung church, yung ecclesia, yung ministry, it's really a working together, no. Parang every joint supplying, and we do it excellently. Going back to you, Direct Alex, no, of course, we thank the Lord for you sharing, equipping. This is a ministry of equipping them and training yung ating mga, especially mga young people na I think majority of the participants under 18 years old. So, we're really building yung next generation natin of media men, filmmakers, and all that. But at the same time, alam ko feedback din po to na yung mga artists, whether musicians, filmmakers, or yung nasa media, sila yung may higher risk ng madala ng mundo, no? Because you have that freedom of expression, you have that creativity. From your experience and from what you've seen also from other generations, paano niyo po na ma-manage or talagang napuput in check yung ating mga budding and mga talagang interested, passionate pagdating sa ministry na to? Marami na akong na-meet na even yung mga celebrities na well, from being celebrity, then they met the Lord through in some way. Ang dami sa industriya sa Pilipinas na they're Christians actually. Yes. We also because I do Ami's vlog, yung kay Ami Austria. That's what I do regularly. Alam mo, unang talaga nakakabulag sa lahat yung pera eh. Kaya nga sabi, 'di ba? The love of money is the root. It's not the money, but the love of money is the root of all evil. And when you start making money, you're making a lot of money, and if you are not rooted, if you don't know your part, na ikaw ay katiwala lang ng Panginoon at hindi mo talaga pag-aari yon. Kasi we need to have that attitude na we are just stewards of God's yung resources lahat. Kapag inangkin mo na yan na sa'yo, diyan mag-uumpisa na mabulag ka eh. Akala mo sa'yo yan lahat, sa'yo lahat. Then, kakainin ka na ng sistema, you will start doing all of those things. I think kailangan yon, maintindihan mo yung stewardship. And syempre, kagaya nga nung sinabi ko dun sa workshop nung time na yun, sabi ko, importante, nagbabasa kayo ng Bible, you feed yourself every day, you have your quiet time with the Lord. Sabi ng Ecclesiastes,
Sabi niya, fear the Lord, for that's the whole duty of man. Mm. Yun talaga yun eh. Mm. You can have everything in this world. Minsan nakala natin magkaroon lang tayo ng konting fame, magkaroon lang tayo ng 100,000 followers, akala natin sikat na tayo. Mm. You know. But what is really, asan ba talaga yung kasikatan? Hanggang saan ang kasikatan? Magkaroon tayo ng konting kayamanan, magkaroon tayo ng ilang kotse, bahay. Pero hanggang saan ba talaga yung kayamanan? Diba? Without, sabi ni Solomon, all of this are vanity. So, I think importante na nasa Panginoon tayo Yes. in all of the things that we do. So, Napakaganda nung sinabi ni Direk Alex. And siguro, speaking naman to our participants ulit sa workshop, alam ko, inaabangan niyo yung second na workshop natin. And siguro, ano na lang yung mga feeling nyo ngayon or yung gusto nyo pang matutunan or inaabangan nyo for the next day 2. And maybe you can also invite yung ating mga iba pang works na sumali dito sa day 2 ng ating Lagablab Film Lab. Starting with Kat siguro. Okay, so ako po, since first time ko din ma-involve sa film, in creating film, so super excited na kinakabahan po. And kasi meron na din parang after the workshop may output na din na ipe-present, ganun. So parang yung pinaka-workshop talaga is yung pinaka-overall na din na i-apply talaga lahat ng matututunan from the workshop. So yung excited din ako makapag-collaborate pa sa mga ka-team ko from different works yung mabubuo namin this coming Saturday. So, yun po. Baka may i-add pa si Justin? Okay, so ayun po, the expectation from the next day po is mostly on sa cinematography side. So mas mapag-uusapan pa po natin. And for the viewers or still some members po na meron tayo, we would encourage them to join if you we're willing. Start now, hindi pa yesterday. So just be part. And also, kung hindi ka man po makapag-start, maybe just sponsor or provide sa mga film na to. Sabi nga po last Lagablab session, pakainin niyo lang po yung mga crew. Okay na siya. So, basta, bawal sponsor magutom na. ang mga crew. Bawal magutom. So, ayun po, if you're willing po, just join and start po when it comes to it. Oh, grabe si Justin. National TV, nanawagan siya ng tulong. No? Thank you. Thank you, Justin. Thank you, Kat. Direk, Alex, any final encouragement siguro, especially sa ating mga young people na talagang gusto ngang mag-pursue at mag-level up dito sa ministry ng film. siguro, one thing I want to say, don't be just consumer, but be, kasi minsan, mahilig tayong manood ng mga Chinese movie, at Chinese drama. Diba? May Turkish na rin po. Ayoko. Hindi, joke lang. Nanonood din pala eh. Minsan, masyado tayong mag-consumer lang tayo madalas eh. But we can be a creator also. You know, if you can be a creator, sabi nga ni Justin, nananawagan siya, tulungan niyo yung mga gumagawa ng content para naman we can send the message out there. And for you guys na who's starting to create content, maganda yung ginagawa din ni Justin na araw-araw may hawak na camera. Lahat naman tayo may hawak-hawak na camera almost every day. Yes. It needs to be part of you eh. Hindi po pwedeng, kung kailan ka lang magsushoot, saka ka lang hawak ng camera. Kailangan maging bahagi ng pagkatao mo yung pagsushoot eh. Kaya araw-araw ka magsushoot. So, just keep shooting and posting and, pero post something that makes sense. And that is glorifying to the Lord. Yes. Yun po ang bottom line. Talaga napakaganda. We create content and in doing so, we also use that as a platform para maipadaloy po at maipakita yung biyaya ng Panginoon. So, thank you very much po, Direk. Thank you Alex, very much. Meron ka bang final reflection? Yan. Syempre yung katulad ng sinabi ni Direk Alex, is dapat
simulan na natin yesterday, and even sabi nga sa Bible, they were first willing of themselves. So, mahalaga na i-avail po muna natin yung sarili natin for this great work or ministry na pwede natin gawin. Masustansya at nakakabusog yung ating naging usapan dito. No? Salamat po sa ating mga guests. Susunod na po ang usapang Nutrition Month sa Health Talks po yung Alice. Welcome to Health Talks. The July 2026 Nutrition Month theme in the Philippines is Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat with a focused sub-theme, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sa taong ito, ang focus ay ang epekto ng environmental factors at climate conditions at impact ng mga ito sa kababayan. Ano nga ba ang kinalaman ng mga ito sa kalusugan at nutrisyon? At syempre, to discuss this further, we would learn this straight from our resident R&D, our expert, Antoinette. Ayan. Yan, yes. Welcome to Health Talks sa atin. Sa Oo, akin. no? Ikaw naman ang guest natin ngayon. So, syempre, napag-usapan natin yung theme, yung sub-theme. Pero, Antoinette, bakit nga ba ang nutrition ay nililink ngayon sa environmental protection? Bakit yung campaign bakit ganun yung logo or nire-represent ngayon? Ayan, so pwede nating i-flash yung logo sa screen if available. So, but yes, no, meron tayong ngayon ang ating sub-theme nga is nutrition at kalikasan kasi sabi sa aking research, no, yung ni-recognize nito yung health ng ating pagkain depends heavily on the health of our planet. So, kasi nakikita natin yan, no, mas nararamdaman whether or not we believe in it, pero nararamdaman natin yung effects na ng climate change, no? So, makita natin mas madalas na yung floods, yung drought, yan yung mga balita na may tagtuyot, tsaka makita natin, no, all over the world, di ba may heat wave nga sa west ngayon. So, and because of these effects, no, itong mga disruptions na ito, definitely, yung pag-produce ng pagkain ay nadi-disrupt din. So, syempre sa atin, sa Pilipinas, kapag nagkakaroon ng mga floods or mga typhoons, no, syempre yung ating mga mga fisher folks actually and even farmers ay nadi-disrupt. Makita natin, no, nasisira yung kanilang mga pananim. So, ang effect nun, syempre, yung food production na di-disrupt din or nahihirapan din silang makapag-produce. At so, mababawasan yung food na pinoproduce. At the same time, tumataas din yung presyo. Kaya, yun. So, makikita natin sa atin na siguro dito sa mga consumers, no, syempre, yung effect nun ay mahirapan din tayong bumili. So, less na yung nabibili na pagkain, healthier food choices, yun. Especially sa mga vulnerable sectors like yung mga nasa marginalized, no, na mga households. But hindi lang actually siya parang one directional, sabi nga, no, nitong theme na ito, kundi syempre yung disruptions yung ating climate affects our food, but at the same time actually yung food production, it also affects yung ating environment. So lalo na yung mga mechanisms ng food production na nag-i-emit ng, sinasabi nga nila, greenhouse gas, yung mga sobrang mag-produce ng pagkain, and also yung mga improper waste disposal, or yung mga sobra-sobra rin sa pag-produce ng pagkain, it also affects actually our environment. So parang cycle siya. Right. So yung environment affects our food, and our food production, improper food production, affects our environment. So kaya ito yun yung logo, may kita natin, no, kalahati earth, kalahati yung basket, ayan. Kasi yun nga, no, both affect each other. So, hindi natin pwedeng focus lang yung isang parte. Kailangan whole of society approach siya. Yun. Ayun. You mentioned cycle nga siya, no? So, naapektuhan ng isang factor, yung another factor, or yung isang parte sa susunod na parte. Pero, ano ba ang sinasabi ng ating numbers or ng statistics about sa malnutrition? So, syempre yung ating mga recent surveys. Yes, actually, alam mo, Harvey, nakakalungkot ngayon kasi since parang 10 years ago, since 2015,
yung stunting rate, yung prevalence ng stunting has been around 23.5% among 0 to 59 months or 0 to 5 years old. Pero ngayon, sabi no recent survey, since a decade, ngayon pa lang, since 2015 nga, nag-jump na siya, nag-increase na siya to 25.3%. So, medyo maliit lang siya kung titignan natin. Pero actually, ano yan parang ang laki nung significance niya. Kasi, for a very long time, umakyat yung prevalence ng stunting sa among our children. And ano bang implication nun? So, sabi ko nga, siguro, medyo na-memorize na ng ating mga viewers. Pero lagi ko nga ina-explain na yung stunting is actually a chronic form of malnutrition. So, ibig sabihin, medyo matagal na panahon, hindi lang siya gutom. Ibig sabihin, so yung batang yan, pwedeng sa sinapupunan pa lang ng nanay, stunting na siya or maliit na siya, no? So ibig sabihin, yung maternal health ng nanay is not good, no? Habang siya nabubuntis. Or pwede rin, within the first 6 months ng bata, siya ay hindi rin proper yung breastfeeding, for example, hindi siya nabibigyan ng tamang gatas o tamang nutrisyon. Or pwede rin na during the time na mag-start siyang kumain, hindi tama yung pagpapakain sa kanya. So, kasi minsan, may nakikita kami, na lalo na before nung sa Tondo, na okay naman siya, exclusive breastfeeding. So, ang laki ng bata, ang taba. Pero pagdating ng 6 months, 7 months, 8 months, dahil lack yung education ng nanay, yung kaalaman niya, dun nagde-deteriorate. So, and minsan din, dun din pumapasok yung illnesses, yun, kunyari diarrhea, kung hindi maayos yung food, yung water supply, hygiene, oo. So chronic form siya. Pero, meron din siyang, yung kaakibat nito is actually long-term effect. So, nung nagre-research ako, sinasabi na yung mga regions actually sa ating bansa na mataas yung stunting rates, ay yun din yung regions na mataas yung illiteracy rate. So, actually, sa Zamboanga area. So, may kita natin kasi yung... Correlation talaga siya, no? Definitely. Kasi yung stunting, yun lang yung physical manifestation. So, bansot, di ba? May kita natin. Pero actually, it's a indicator, proxy indicator siya ng brain development ng bata. So, makita natin, bansot siya, pero yung brain, yun, kasi 75% of the brain ng ating mga bata ay na-form during the first 5 years. So, kung malnourished na yung bata, syempre, yung kanyang brain ay hindi optimal, yun nga yung tinatawag natin. So, syempre, it follows na, syempre, sa kanyang school, pwedeng yung performance niya, the way he or she learns, ay hindi na rin ganun kaayos. So, makita natin, eventually, ito yung magiging working population natin. So, ang problem is, will they be, anong klaseng citizens, sila magiging sa ating bansa? So, connected talaga siya. Correct. At yung pinag-usapan natin, it just came from the topic of nutrition. Proper, yun nga, yung feeding, Yes. Knowledge of the parents. Alam mo, yung nabanggit mo kanina, even just the factor or the knowledge nung parent na kung paano yung tamang pagpapakain or even yung availability ng food sa Yeah. kanila. And syempre, ano ba yung available food ngayon, yung source of food sa kanila, given there, of course, yung purchasing power, Oo. lahat yun, Oo. So, and now it leads to these statistics, sadly. So, talagang nakikita natin siya ngayon na nagmamanifest nga, you mentioned. But of course, us as ordinary Filipinos, us na nasa eklesiya, ano ba yung pwede nating magawa in terms of food security and nutrition? Ayun. So, kayo na ko ba binabanggit, yung long-term effects na So, siguro, hopefully, di naman tayo ma-overwhelm, no? But definitely, itong problema ng nutrition, it's been a long-standing problem since way 50 years ago or 60 years ago na. Pero, syempre, what we can do ay, ano yung maaari nating, huwag tayo ma-overwhelm sa mga bagay na hindi natin, yung mga maaring hindi natin masusolusyonan. Pero, ano bang maaari nating gawin? And definitely, meron pa din. So, syempre, unahin natin as individuals and as sa sarili nating mga tahanan, siguro kung tayo ay namimili, nabanggit ko kanina, na yung ating mga farmers, let's support our fisher folks, Yan, support local. So, kung tayo ay mamimili, tayo ay parang gatekeepers yung tinatawag sa mga tahanan, maganda, na maging practice natin na masuportahan yung ating mga local food producers. Ganun na rin, turuan natin yung ating mga anak on proper food
food, of course, no, yung pagkain na wag sayangin. Yung mga maliliit na bagay na ito, definitely, ano yan, laki ng epekto. Pero at the same time, actually, kayo na pa naglalaro sa aking isipan yan. Yung anong magagawa natin as ecclesias, no, as ministries. So, meron tayong mga works, no, mga ministries na gura na sa agricultural na mga regions o provinces. Definitely, maganda, no, sinasabi natin, no, na dapat maging relevant, maging nararamdaman tayo sa ating komunidad. So, kung meron silang sigurong community na may mga magsasaka sa kanila or fisher folks, pwedeng magkaroon sila ng ministry or alam mo yung mga programs that could support na itong mga Partnerships. Yes, partnership or alam mo yon, yung sa atin meron tayong The Great Lighthouse Foundation, so pwede rin natin siyang maging ma-explore yung ganong mga programs. And even for us dito siguro sa urban cities, no, definitely kung ano rin yung nangyayari dito, ano yung mga problems at the same time mga solutions na pwede nating gawin dito sa ating lugar is definitely doon tayo magsimula. So meron tayong magagawa. I agree. That's a good point, Antoinette, you mentioned. No? Start small and start what you can do and not not think of what you cannot do or what you cannot solve. Maraming salamat, Antoinette. Of course, I hope our audience has learned a thing or two sa ating topic ngayon about nutrition. Huwag po kayo nga alis. Susunod na po ang Hebrews. Let's listen to Bishop Ruben. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigang daan sa ating kaisipan, sa ating kalooban, sa ating puso, ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ang mga hinaharap natin sa ating lipunan. Katulad halimbawa, yung sinasabing mga pilferage ng kuryente. Ano po? Yan ay malaking bagay sa tinatawag na system loss. Anyway, naalala ko yung passage, no, sa 1 Timothy chapter 2 and verses 1 to 3. Ano po ang maiaambag natin sa ating lipunan sa mga ganitong sitwasyon? Tayo na mga na kay Kristo, tayo mga mananampalataya. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timothy, ito, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Supplications po ay pagdaing sa Panginoon, pananalangin. At yung intercession, pamamagitan po iyan. Okay? At yung giving of thanks. Hindi lang po giving of thanks yan, kundi nagkakaroon tayo ng masayang ambag sa ating lipunan. At ang sabi, be made for all men. Ibig sabihin, tayo po palang mga mananampalataya ay hindi lang po tayo para sa ating mga sarili, kundi nag-aabot din tayo sa kalalagyan ng ating mga kapitbahay, lipunan, komunidad. At ang sabi po rito, not just for all men, for kings, ang mga namumuno, and for all that are in authority. Kasama na po sa authority ang mga nasa industriya, nasa mga lokal na pamahalaan. At ang sabi dito ay that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Alam niyo po, didiinan ko itong sinabi ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng payapang pamumuhay. At ang sabi niya, in all godliness and honesty. Na meron po tayong kabanalan. At yun pong honesty, yung pagkakaroon ng pakikitungo base sa katotohanan. Ano po? Yan ang kinakailangan po natin. Sa ating pong lipunan, abay palagi nating binibigyang pansin ang korupsyon. Hindi lang po korupsyon ito. Ito'y dishonesty. Pagnanakaw. Ano po? Abay, kahit saan po nabanggit ko nga kanina, na ang ating system loss ay hindi lang po sa area ng kuryente. Kahit po sa lahat ng mga ginagawa sa infrastruktura, flood control, ano po, sa edukasyon. Marami tayo pong system loss na tinatawag. Abay, kinakailangan po pala ay wag natin lang itong pabayaan, kundi pag-usapan natin at kumuha tayo ng liwanag at katuruan mula sa salita ng Diyos.
At yung pangatlong verse, ang sabi po rito, "For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior." Ang akin pong admonition sa lahat ay ito. Isipin po natin palagi ang hindi lang po yung kaluguran nating mga sarili. Yung kung ano yung maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin. Kundi ang lahat po ay maging mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng ating Diyos. Madalas po kasi ang atin pong concern sa lipunan ay yun lang maganda at katanggap-tanggap sa ating pangsariling pananaw. Sa dami po nating mga rehiyon, kinakailangan magkaroon tayo ng pamantayan ng standard kung ano ang mabuti katanggap-tanggap sa lahat. Pero mahirap po kasing gawin yon. Ang unahin muna natin ay kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap sa harap ng ating Diyos. At bagay po ito na kinakailangan lahat po tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kung meron tayong magiging karunungan sa ating lipunan, abay hindi po maaari na walang takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, ang wisdom po, ang simulain ng karunungan ay nagmumula sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Hindi lang po pagsunod sa batas o sa konstitusyon, kundi kung ano ang pinagpapahalagahan sa harap ng Diyos. Kasama na dyan, syempre, ang kabanalan at ang pagkakaroon ng makatotohanang pag-iisip at pagkilos sa lipunan. Yan po ang pinakakailangan natin. At kung mapapansin po natin at magagawa natin sa lahat ng aspekto ng ating buhay, abay mababawasan po yung mga system law sa buhay natin. Mababawasan yung system law sa mga relationships natin, sa mga pamamahala po natin, at lalo na, damay na, ang lahat ng dapat umabot sa kapakinabang ng lahat ng Pilipino. Yun po ang kinakailangang isipin natin. Ang system laws po sa kaisipan, sa buhay, sa moralidad, sa dapat na nakikita natin sa lipunan ay nanggagaling po sa kasalanan at yung hindi pagiging makatotoo. Gawin po natin ang lahat ng ito, makaaangat po tayo sa ating buhay. Purihin ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat. Okay, and thank you for joining us today. Alam mo, para sa akin, napakaganda, napaka-relevant, at napaka-kapaki-pakinabang yung ating mga pag-uusap sa ating episode na ito. At sa inyo rin, mga masugid nating mga nanonood. At nagpapasalamat po kami para sa aming mga naging guest. Sa araw po na ito, andyan po si Engineer Francis Mapile, si Pastor Direk Alex Ruelo, Miss Kat Mercozo, Justine Abdal, and syempre ang ating resident nutritionist dietitian, Antoinette Esmeli. At pwedeng niyo pong balikan itong mga relevant discussions namin sa aming Facebook page and YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia, and make sure na naka-like and subscribe po kayo, lalo na po sa YouTube, GCTV PH. At Erica, para naman sa mga on the go, meron po tayong podcast. Sa Spotify, hanapin nyo lamang ang Lighthouse Cafe, and you can listen to our episodes anywhere you are. Opo, salamat din po sa ating pagbe-babysit dito, no? Salamat din po sa ating faithful na tech at food team. Sir Edwin Ballesteros, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, ELC, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Chaps Dominguez, Chris Fortes, Miss Emily Ballesteros, Miss Stacy Co, Miss Malu Norino, and Jabez Gamboa. And we would also like to thank our ministry partners, ang Four Gospels Catering Services, Hub 105, Hair Cutters Republic. You can visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. Okay, and so join us again on Monday night. Next week yan, Same time, 8:30 for another live broadcast po ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.